Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Matatapos pa lang po yung ibinigay na one-year ban rule ng Supreme Court tungkol po dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, sa February 6, dun pa lang mag-start dapat kasi sa resolution. Not earlier February 6, pwede nang mag-file ng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero itong Makabayan Bloc, hindi na po nakatiis. So nag-file na agad sila ng panibagong impeachment laban kay Sara Duterte. So mas maaga sa February 6 ang kanilang ginawa. So dito naiintindihan natin ngayon na meron silang gustong palabasin dito laban sa Supreme Court. Dahil nga hanggang ngayon pinaninindigan nila na binago daw ng Supreme Court yung ruling, yung mga procedure. So sila, parang ganun na rin yung ginagawa nila. So hindi nila susundin yung binigay na rules ng Supreme Court. Kaya nag-file sila ngayon ng mas maaga. So nature naman talaga ng mga Bayan Bloc, ng mga sympathizer ng NPA, na wag sumunod kung ano yung napag-usapan, di ba? So doon pa lang natin tingnan pa nag-rally sila, di ba? Kahit na sinabi na ng kapulisan, ng gobyerno na pwede kayong mag-rally pero hanggang dito lang sa linya na to. So hanggang kumbaga nagbibigay na nga ng kumbaga ng barikada kung hanggang saan lang talaga dapat sila mag-rally, pero ina-attempt pa rin nila na lagpasan yung guhit na yon, to the point na pati yung mga pulis na nakapila ron talagang inuudyukan nila, di ba? Talagang tinetreaten nila lahat ng pwedeng parang yung binibigyan nila ng pagkakataon yung pulis na manakit para lumabas sila yung biktima. So ganito yung ginagawa ngayon ng Makabayan Bloc. So palalabasin nila ngayon na binago ng Supreme Court yung magiging ruling. So nag-file sila ng mas maaga. Siyempre, pag nag-file sila ng mas maaga, pwedeng questionin uli ng partido ng Office of the Vice President yung ginawang complain na naman ng Makabayan Bloc. So pwedeng naman to ma-dismiss na naman through technicality, at yan na naman yung gagamitin nilang pang-iyak at sasabihin nila na nangihimasok na naman yung Supreme Court, na to the point na pwede nilang sang-ayunan ngayon yung rekomendasyon ni Senator Tito Sotto na baguhin yung konstitusyon dahil nga daw sumosobra na yung Supreme Court. Pero ito, panoorin po natin kung ano ba yung magiging consequence ng ginawa nila na pagpapalinga ng mas maaga, at kung ito ba may kaugnayan din doon sa panukala ni Tito Sotto na baguhin yung constitution through constitutional amendment or yung People's Initiative. Basta babaguhin nila yung constitution. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Okay, so of course, tingnan po muna natin yung main decision, yung July 25, 2025 decision ng Supreme Court in the Duterte versus HOR case. So this is still GR number 278353, and then this part po of the decision. So ang sabi po ng Supreme Court, however, new impeachment complaints against the Vice President, if any, initiated either through Article 11 Section 3.2 or Section 3.4 of the Constitution can only be commenced in accordance with this decision no earlier than February 6, 2026. So yan po yung pinaka-main directive at decision ng Supreme Court dito as to this issue, kung kailan ba pwede next mag-file ng impeachment versus VP Sara. And then yung next po na titingnan. Diba, doon palang malinaw na nagbigay na ng date yung Supreme Court. Ano bang mahirap intindihin doon? So dalawa lang talaga yung naiisip natin dito, na itong Makabayan Bloc, pwedeng mahina talaga yung pang-intindi o sinasadya nilang ibahin yung pagkakaintindi para palabasing mali ang Supreme Court o sumusobra yung Supreme Court sa kanilang ginagawang ruling pagdating sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na titingnan natin dito is this one. This decision is immediately
executory. So yung sinabi po dun sa taas ng Supreme Court na may specific date silang binigay, immediately executory po yun. So kung ganyan po, plus the mere fact na naglabas na rin ng final resolution yung Supreme Court bago lang, di papasok na talaga yung tinatawag na immutability of judgment. So when you say immutability of judgments, ibig sabihin lang po niyan in very simple terms ay final na yung judgment ng Supreme Court as to the issues being tackled and discussed in this case. Okay, so ang point ko lang po talaga dito, final na may sinet na date yung Supreme Court, and that date na sinet niya is yung February 6, 2026. Okay, kasi the only way po sana para mabago yung date na yon ay kung nag-grant yung motion for reconsideration ng parties. However, since hindi naman po yung nag-grant, so lahat po ng sinabi nila dito sa main decision nila, yung July 25 decision, ay immutable na, final na, and also immediately executory. Okay? And then yung next pa po natatandaan natin is dun naman sa final resolution nila, wala rin naman po silang minention doon or binago about the decision na mga sinabi at ginawa po nila dito sa main decision. So again, since this is already final, yung case na to, so lahat ng nakalagay po dito ay immutable, final na po. And again, immediately executory na po. Okay, so yan po as to this issue. Ngayon, i-discuss ko naman po sa inyo kung ano yung posibleng maging epekto kasi may interpretation po, di ba, ng session days in relation to impeachment proceedings. Kung whether or not sufficient ba yun siya as basis para mapa-ikli yung period kung kailan po pwede mag-file na ng case against VP Sara. So ito yung yung iniiyak-iyak ni Tito Soto, yung calendar days tsaka yung session days. So ang pinalalabas kasi rito ng House of Representatives tsaka ni Tito Soto, dapat hindi calendar days ang ginamit ng Supreme Court, dapat daw session days. Kasi pag session days, depende yan kung hanggat hindi nag-a-adjourn yung committee o yung session, consider isang araw yun. Unlike sa calendar days kasi, gawin mo man yan o hindi, basta tumatakbo yung araw, bilang yun. So kaya nga dinismiss ng Supreme Court yung impeachment kasi nga, di ba, lumagpas doon sa 10 days na calendar days na dapat pagka-receive pa lang ng Secretary General, agad-agad forthwith or pinagtatalo na nila yung forthwith tsaka yung immediately. Dapat daw dinala kagad ng Secretary General doon sa Committee on Justice, tapos may refer kagad sa House Speaker. So hindi na nangyari, kaya lumagpas yung calendar day sa 10 days. So, inabot ng January o February yata yung inaksyon ng impeachment complaint. So, kaya isa yun sa mga naging grounds kaya na-dismiss. Ngayon dito, yun na naman yung pinagtatalunan nila na sinasabi nila mali daw yung Supreme Court tungkol nga daw sa session days at calendar days. Kaya dito, mas ipaliliwanag pa ng mas maigi para mas maintindihan pa natin kasi medyo technical yung ginagamit nila rito pero pamamadaliin, pasisimplihin para mas maintindihan natin. Okay, so this one naman po is the final resolution in the Duterte versus HOR case which was promulgated on January 28, 2026. So ito pong explain ko is the legal position currently ng grupo nila Attorney Colmenares. Kasi daw nga po, since there was a change in the definition of session days in impeachment proceedings, therefore, yung final daw nila noong December 2024, nag-lapse na noong January 25. So dapat January 25 daw yung start ng 1-year bar rule. Okay, so una po ang masasabi ko, kung yun po ang position nila Attorney Colmenares, wala naman pong problema dun kasi yan yung interpretation nila of the law. However po, with all due respect to Attorney Colmenares, is iba po yung interpretation ko of the law as to this issue. Because number one, like what I explained kanina, di ba, the immutability of judgments, wala naman pong binago yung Supreme Court. So the controlling decision pa rin po talaga, the controlling period is yung klarong directive na binigay ng Supreme Court, which is February 6, 2026. Okay? And then pangalawa po, yung interpretation na ginawa ng Supreme Court as to session days in impeachment proceedings, that is a collateral issue lang naman po and hindi siya yung main na issue talaga. So hindi siya pwede maging basis of changing what was already clearly established by the Supreme Court na period, which is yun nga po yung February 6, 2026. Okay? And then yung next po na gusto ko i-discuss as to that issue is ito pong nasa Article 11
ng 1987 Constitution Section 3. So kung titingnan din po kasi natin yung provisions on the 1-year bar rule. So ito po, Section 3, Paragraph 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So ito po yung 1-year bar rule. Whereas naman po yung session days issue is nasa ano po yan, Section 3, Paragraph 2, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So yung point ko lang po, kaya ko to pinapakita, magkaibang provision kasi yung session days na definition issue and the 1-year bar rule issue. So, yung sa final resolution po, yung dinidiscuss lang ng Supreme Court doon is itong part na to. Yung kailan madi-deemed initiated in relation to how to properly interpret session days in the impeachment process. Pero as to the 1-year bar rule po, kung kailan yun sisipa sa Duterte case, yun po yung diniscuss nila sa main decision na yung July 25. And in that decision po, klaro naman yung sabi ng Supreme Court na February 6, 2026 pa pwede mag-file ng panibagong impeachment. Okay? So, yan po as to that issue. And ngayon po, punta naman tayo dun sa kung ano ba yung epekto ng mga Supreme Court decisions dito sa bansa po natin. So for that po, medyo malayo yung talo natin. We are in the Civil Code of the Philippines. And Article 8 po yung relevant provision natin dito. So judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. So in very simple terms po, ang mga decisions ng Supreme Court, nagiging batas po yan dito sa atin. So again, the reason for that po is number 1, immutability of judgments. Diba? Final na ngayon, hindi naman in-overturn ng Supreme Court. Therefore, yun pa